ayon po dito sa PTV Philippines, ayan, pagbibitaw ni Senator Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair, may epekto daw po mga kababayan sa investigasyon. So ano nga ba yung posibleng epekto na yon? Eto, pakinggan po natin. Nimbagngag sa Pilipinas at tuyen dagitikang runan adamag dito PTV Cordillera. Agtalok ni Baguio City Mayor kansigod nga ICC Special Advisor and Investigator Benjamin Magalong nga dat epekto ti panaglusulos ni Senator. May iba yung salita mga kababayan. May iba yung naging salita. Wait lang, hanap tayo ng mas ano. Ito na lang mga kababayan yung ipalit natin dyan. Yan. Ito mga kababayan. Ito pala yung nakita ko kanina. Wait lang. Hindi pala yung, kaya pala iba yung ano eh. Yan kasi, sa totoo lang mga kababayan, di ba inilabas na yung mukha nung 5 na ipapalit mga kababayan. Possible na ipalit. Dito po kay Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama po yung mukha ni Senator Tulfo, Pia Cayetano, JB Ejercito, Senator Risa Ontiveros at Senator Senator Kiko Pangilinan. So ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, di ba may naging apila? Ito pong si Senator Kiko Pangilinan, dito po kay Senator Ping Lacson, na kailangan daw po talaga ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya dapat po hindi daw po siya magbitiw sa kanya pong pwesto mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo rin, may mga nagsasabi rin na senator na mag-iiba ang takbo po ng investigasyon kung sakaling lisanin nga ni Senator Ping Lacson yung Senate Blue Ribbon Committee. At ngayon, ito po yung naging sagot mga kababayan ni Senator Ping Lacson. Kasi sabi po dito, wala na raw bawian ang pagbibitiw ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito, i-play po natin. Final answer at wala nang bawian pagbibitiw ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ang reaksyon ng mga senador sa pagbibitiw ni Lacson bilang Blue Ribbon Chairman? Jiggy, may ilang senador na umaasa at umaapila na baka magbago pa raw yung isip ni Senator Ping Lacson kaugnay sa kanyang desisyon na magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na nga dyan si Senator Lito Lapid. Sa panayam sa kanya, sinabi niya na naniniwala siya na kayang-kaya ni Senator Ping Lacson pamunuan itong Blue Ribbon Committee. Gusto rin daw niya yung estilo ng mga pagdinig ni Senator Lacson na diretsahan at walang paligoy-ligoy. Si Senator Kiko Pangilinan naman sinasabi na baka makumbinsi ng majority bloc si Senator Ping Lacson na i-reconsider yung kanyang desisyon. Pero alam mo, Jiggy, nakausap ko rin si Senator Ping kaninang hapon sa Senado at sabi niya ay final answer na no. Ibig sabihin, hindi na talaga siya uupo bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at least for now at buo na yung kanyang desisyon at gaya nga ng sabi mo ay wala na yan bawian. Sa kanya, balikan ko lang yung kanyang naging resignation letter, sinabi doon ni Senator Ping Lacson na kabilang sa mga dahilan kung bakit siya nag-resign ay dahil may ilang mga senador na nagpahayag na dismayado sila at hindi nila gusto yung direksyon na... At ang isa na po dyan mga kababayan ay si Senator JB Ejercito. So parang ang nangyari nga po mga kababayan dito, yung pagkakasabi pala ni Senator JB Ejercito, yun pala ay dala dahil po napikon siya dahil nabanggit nga po ni Senator Ping Lacson yung about po sa mga insertion ng mga senator na napakalalaki mga kababayan. Biruin nyo ha, di ba isinisisi ni Chis Escudero yung naging problema mga kababayan kay Martin Romualdez. Pero kung iisipin nyo pong mabuti mga kababayan, kanino po ba ang mas may malaking insertion? Kay Romualdez ba? Kinasaldi ko ba? O dito kay Chis Escudero? Kasi sa totoo lang, kaya ako naman sinasabi yan mga kababayan, di ba ang opinion nga natin hingil po dyan, ay dapat sama-sama po silang makulong kung mapapatunayan na lahat sila ay sangkot. Hindi pwedeng si Romualdez lang, si Saldico lang yung makukulong kung sakaling mapatunayan na sangkot at kung totoo man yung mga aligasyon po laban sa kanila. Tapos makakaligtas, maabsuelto etong si Chis Escudero. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, napakalaki po nung 142 billion pesos. Mas malalaki yung mga insertion ng mga senator dahil bilyon-bilyon yung pinag-uusapan. Anyway, ay shoutout po kay Ilocano ba yon? Sorry guys hindi kasi ako marunong magsalita ng Ilocano Bisaya marunong ako pero
Ilocano, hindi mga kababayan. Sorry talaga. Tinatahak ng Blue Ribbon na hearing sa ilalim ng panunungkulan o ng leadership ni Senator Ping Lacson. Kabilang din doon sa reasons ay dahil tila mayroon daw nagpipaint ng narrative mula sa ilang mga senador na pinoprotektahan umano ni Senator Lacson ang ilang kongresista habang pinupunterya yung ilang mga senador. Pero yung desisyon na yan ng Senator Lacson ay tanggap na at suportado ni Senate President Tito Soto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. May mga gustong mag-reconsider po kayo sa Blue Ribbon Committee chairmanship. When I say no, it's no. When I say yes, it's yes. Sir, final answer na no. Ayaw talaga. Ayaw na. Finally decision, sir. Oo, parang mas magiging effective siya as a critic. Kaya, So we need to baka blessing in disguise. Oo nga, pwede rin. May napipisila bang pumalit kay Sen. Kasi biruin niyo, pag hindi siya chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, malaya magsalita si Senator Ping Lacson at malaya siyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Ibulgar kung sino yung mga senator dyan na sangkot pa sa mga anomalya na nangyayari at mga kickback na kinikback po ng ibang mga senator. Anyway, ituloy pa natin. Senator Lacson. Ngayong araw na ito, Jiggy, inilabas ni Senate President Tito Soto yung 5 pangalan ng mga senador na pagpipilian na siyang papalit kay Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan, Jiggy, isa-isahin ko sila Senators J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano at Risa Hontiveros. Sabi ni Senate President Soto, hindi naman requirement na lawyer o abogado yung uupong Blue Ribbon Committee chairman, gaya na lang ni Senator Lacson. Pero si Senator J.V. nakausap din natin kanina at mabilis siyang tumanggi dyan sa offer na yan. Alam naman daw kasi niya yung kanyang limitasyon at para sa kanya, mas mainam talaga manatili na lang si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Okay, tanin nyo, aayaw ninyo sa ginagawa ni Senator Ping Lacson pero hindi nyo naman kayang pamunuan yung Senate Blue Ribbon Committee. Yan kasi ang problema mga kababayan. Yung iba mga senator ayaw sa ginagawa ni Senator Ping Lacson pero ayaw naman nilang pamunuan yung Senate Blue Ribbon Committee, nagdadalawang isip pa sila. Diba biruin nyo, kahit si Senator Raffy Tulfo, ayaw din po niya. Naglabas din po siya ng pahayag na kung iaalok daw po sa kanya yan, hindi daw po niya tatanggapin. So ibig sabihin, kung ayaw ni J.B. Ejercito, ayaw ni Senator Raffy Tulfo, 3 na lang yung natitira mga kababayan, si Senator Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, at ito pong si Pia Cayetano. Ang problema kasi mga kababayan, pagka mahirap magsalita. Anyway, tuloy natin. Jiggy, tinanong ko rin si Senator Kiko Pangilinan kung kino-consider pa niya or inclined ba siya to accept yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee at para sa kanya, hihintayin niya na baka magbago ang isip ni Senator Ping kasi do sinabi ko rin sa kanya na nag-final answer na nga si Senator Lacson pero sabi niya, meron naman kasing break which is magbe-break na sila starting this Friday. Baka daw makatulong yung 1 buwan nilang break para makapag-isip-isip kaugnay ng issue na yan. Si Senator Raffy Tulfo naman natanong ko rin at ang kanyang sagot ay respectfully magde-decline siya dyan sa offer na yan bagamat natutuwa niya nakasama siya sa shortlist pero kailangan daw kasi niyang mag-focus doon sa chairmanship naman o sa kanyang pamumuno ng 3 iba pang komite kasama na yung labor, migrant workers at public services. Chigi. At may mga senador na nagpahayag ng pagkadismaya sa takbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee gaya ng sinasabi ni Senator Lacson. Yes. Natanong ko kanina si Senator Amy Marcos sa aming ambush interview at inamin niya, isa siya doon sa mga senador na hindi raw talaga natuwa doon sa direksyon ng hearing, itong mga nakaraang hearing ng Blue Ribbon Committee which is under nga ng leadership ni Senator Ping Lacson. Tingin daw kasi or pakiramdam daw ni Senator Amy para bang nalimitahan yung mga taong nasisi, para bang natapos na daw kay Zaldico. Sa ngayon, wala pang nasiset na next date for the hearing pero meron ding komento tungkol dyan si Senator Amy Marcos. Pakinggan natin ito. Bakit tinigil ang Blue Ribbon at saka yung huling 2 hearing na parang pinipigilan kami pag-usapan. Hindi, kasi ikaw hindi ka na nga nagtatrabaho, hindi ka na nga gaanong umaattend dun sa hearing. Ang dami nyo pa pong sinasabi. Kahit siguro mga kababayan senator, baka ganun din ang gawin katulad ng kay Senator Ping Lacson. Kung katulad naman ito, yung puro po na lang, pero hindi naman talaga pumupunta dun sa hearing. Hindi naman umaattend para magtanong-tanong din doon, di ba? Hanggang kay Saldi ko lang, wag kang lalampas. Pwede ba yun? May ganong utos, ma'am? Hindi, parang ramdam ko lang. Baka praning lang ako. Baka nga. Baka nga. Chigi, yan ang latest sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Menlos Baños live mula sa TV5 Media Center.
Kaya next time mga kababayan, huwag kayong boboto ng senator na paraning ha. Kasi mahirap po yun. Total naman, ang galing po kay Senator Amy Marcos yun. Next time, huwag po kayong boboto ng senator na paraning. Kasi mahirap po mga kababayan, pagka ganun po yung ating mga senator. Hindi nakakapagtrabaho ng tama at puro pag-criticize lang yung alam. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na talagang hindi na mga kababayan na babalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ito pong si Senator Ping Lacson. Kasi nga, kapag ka daw siya ay sumagot ng no, no na daw. Wala na, ibig sabihin, wala na talaga mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, bukod po sa issue na yan, may nakita din tayong issue mga kababayan na kung saan si Bryce Hernandez daw po ay sinampahan ng perjury complaint ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, pagsisinungaling. Ano po? So ngayon ito, i-play po natin. Ryan, ano yung partikular na pinagbabasihan ni Senator Estrada sa inihaing niyang perjury complaint? Magandang tanghali, Aga. Ayon kay Estrada, paulit-ulit umanong nagsisinungaling si Hernandez sa mga pagdinig ng Kongreso at Senado kahit ito ay nasa ilalim ng panunumpa o nangakong magsasabi ng pawang katotohanan. Kabilang sa mga binabanggit na kasinungalingan ni Hernandez ang pagdawit kay Senador Estrada sa umano'y tumanggap ng 30% kickback mula sa... Kahit naman magsampa-sampa siya ng kasong ganito mga kababayan, kung lalabas din naman ang katotohanan sa huli, tapos masasangkot lang din siya sa huli, wala din mga kababayan mangyayari ito mga ikinakaso niya laban kay Bryce Hernandez. Kasi kung iisipin niyo pong mabuti mga kababayan, maliwanag naman din po na nabanggit din naman mga kababayan, unang-una ni Bryce Hernandez yung amount. At ayon nga kay Senator Ping Lacson, talagang tumutugma nga naman yung 355 million pesos na nagaling sa program na naibaba talaga mga kababayan dun po sa Bulacan. So ngayon, kahit magsampa siya ng ganyang kaso mga kababayan, once na nag-imbestiga ang ICI at naipasa sa ombudsman yung resulta ng investigasyon nila at naandun yung pangalan ni Senator Jinggoy Estrada, possible na baka bumalik siya kung saan siya nanggaling. Sa mga maanumalyang flood control project, pahayag umano ni Hernandez na si Mina Jose ng WJ Construction ay nagtungo sa opisina ng tauhan ni Estrada na sinasabing si Beng Ramos upang magbigay ng commitment. Pero napatunayan aniya na sa ibang opisina ito nagpunta. Ang paggamit umano ni Hernandez ng peking ID upang makapasok sa mga kasino at ang pagtanggi nito sa pagdinig ng Kamara na siya ay sangkot sa flood control anomalies na kalauna na ay lumalabas sa pagdinig aniya na sa Senado na siya pala umano ang mastermind. Dagdag ni Estrada, sa unang pagdinig pa lamang ng Senado ay napatunayan na ang pagsisinungaling ni Hernandez dahilan ito upang ma-cite in contempt ito ng komite. Tiwala ang senador na mapagtitibay ang reklamong isinampa nila, lalo na nasusubaybayan naman anya ng publiko ang mga naging pagdinig sa Senado. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ayan. Maliwanag ha mga kababayan, sinampahan ni Senator Jinggoy Estrada, ito pong si Bryce Hernandez ng kasong perjury dahil nga daw mga kababayan sa pagsisinungaling, dahil daw alam naman natin bago magsalita yung mga resource person nagte-take oath po sila diyan po mga kababayan sa Senado, nag-under oath sila. So ngayon kung titingnan nyo, nagsinungaling daw etong si Bryce Hernandez nung idawit etong si Senator Jinggoy Estrada. So para sa akin mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ang ICI ay nag-iimbestiga na. Ngayon, kung lalabas mga kababayan na sangkot po talaga si Senator Jinggoy Estrada, wala din po mangyayari sa mga isinasampa niyo pong kaso laban kay Bryce Hernandez. Lalabas at lalabas din po sa huli yung katotohanan mga kababayan. So kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa topic na yan mga kababayan na kung saan wala na talagang balak bumalik sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman, ito pong si Senator Ping Lacson. At ano rin po masasabi ninyo hingil po sa pagpapile ng kasong perjury ni Senator Jinggoy Estrada hingil po sa pagkakadawit daw sa kanya ni Bryce Hernandez. So ngayon, comment below na lamang po mga kababayan.